Parang ano ba, parang, ang turing niyo kay, Bato, parang nasa war ano kayo, war scenario na anytime may magkakaputukan. Tindi pong mindset niyan. Eto na ang chance ni Bato para maging bayani, literal na maging bayani ng Pilipinas. Pag-uusapan din po natin eto po, si, Ping Lacson. Matapos po matanggal sa Blue Ribbon, kuda ng kuda. At eto pong, nangarap at nabigo na maging Senate President, kuda din po ng kuda ngayon itong si Win Gatchalian. Ang tanong lang Win, ikaw ba ay, may balak na, wala pa kaming naririnig sa'yo, panay ang naririnig namin aayusin, ibabangon ang dignidad, 'no? Pero wala kaming naririnig sa'yo na, papanagutin ang mga magnanakaw ng flood control. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Ito naman si Badong Aratlis. Sama-sama po tayo ngayong gabing ito para pag-usapan ng mga napapanahong issue. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, wag po nating kalimutan mag-share, mag-likes, mag-subscribe sa mga hindi pa po subscriber. Sobrang init. Grabe po, ay sobrang init. Okay, eto po ang, pinalalaganap ng mga senador ngayon 'no, na sa ilang araw pa lang po ni Cayetano, na nanunungkulan bilang Senate President, pinalalabas po ng minority senators na lugmok na po ang Senado 'no. Wala na po, bagsak na bagsak. Kasama po ng mga kakampi nila sa media, kasama po ng mga kakampi nila mga dating senador at pinopromote po nila yung isang pangalan, yung Win Gatchalian. Alam niyo po wala akong problema kay Win Gatchalian dahil masarap po at mura ang kanilang lechon. Pero hangga't hindi ko naririnig na sinasabi ni Win Gatchalian na hahantingin niya, itutuloy nila yung, at papanagutin ito pong mga, magnanakaw sa flood control. Wala po akong kabilib-bilib diyan, magiging mas matalinong Tito Soto lang 'yan. Wala wala pong doubt na mas matalino po siya kay Tito Soto, pero ano pong silbi niyan ng katalinuhan kung hindi rin naman po mapapapanagot ito pong mga totoong, problema ng lipunan, ito pong mga magnanakaw na kung gaano po kaingay, mga kapatid, pansinin niyo po kung gaano kaingay itong mga dilawan, kakamping, Makabayan Black at media. Kung gaano po sila kaingay laban po sa mga Duterte, kaalyado ng Duterte, kay Bato de la Rosa, gano'n po sila katahimik. Lahat po yang mga yan, pansinin niyo po, hindi po inaatake yung mga magnanakaw ng flood control. Isa-isahin niyo po yung mga personalidad na yan, 'di po ba? Si De Lima, yung tropa ni De Lima, si Tabi, si, Shell Jokno, yung tropang Makabayan. Tahimik po sila lahat diyan. Sila sila Tenyo, si Kolot, at iba pa. Yung tropa po ng mga kakamping, mga fans club ni Leni Robredo, pati po sila Risa Ontiveros, Trillanes, lahat po ng maiingay laban sa mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte, tahimik po lahat sa mga magnanakaw. Kaya ito pong ang tawag po natin dito, mga ipokrito. Mga ipokrito po. Bakit po ipokrito? Eh, ang pinakamalaking pagnanakaw po, pinakamaraming nasalanta dahil sa dinulot po na pagbaha, Dehin Bokiki sila. 'Di ba? Parang okay lang sa amin, parang ang pinalalabas po nila ng mga tao na 'to, sama-sama na 'yan, kasama po yung mga bayarang media. Parang ang gusto nilang palabasin, basta Duterte ka, hahantingin ka namin, basta maka-Duterte ka, hahantingin ka namin, pero magsasawalang kibo kami, hindi namin papansinin itong mga, katiwalian na
ng mga totoong magnanakaw, ng mga totoong daang-daang bilyon na ninakaw. Oh, 805 billion ang, ang pinamigay maleta ayon dito sa 18 Marines. Oh, tapos ngayon gusto niyong palitan. Parang yung putukan po na naganap, excuse po sa mga masyadong, allergic sa pulbura. Yung sinasabi nilang putukan na naganap, parang mas malaki pang krimen kaysa sa magnakaw ng trilyon-trilyong piso. Ang Pilipinas po lugmok na po, umaangal po ngayon. Nakita ko kanina yung mga business group. Panay politika, panay politika. Umaangal po sila. Walang pumapasok na turista, walang pumapasok na foreign direct investments. Bagsak ang piso. Ang tindi, ang palaki ng palaki ang utang natin. Yan po ang kinakaharap natin at walang napapakulong na mga mastermind diyan sa nakawan sa flood control. Aminado po ang lahat, pati po si BBM, pati po oposisyon, pati po lahat ng sektor. Dinadanas natin ang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero lahat po sila dehin bokiki. Ang nakikita po nilang pinakamalaking problema ng Pilipinas ngayon, nagkaputukan po sa Senado. Doon po nakakonsentrate lahat. Lahat ng mga media, bakit nagkaputukan? Yung nakawala po si Bato de la Rosa. Bago natin tunguhin yung mga specific na ating mga tinatalakay, panay in general lang po tayo. Gustong palabasin ng mga bayarang media na si Bato de la Rosa ay wanted sa batas. Si Bato de la Rosa ay pugante. Alam niyo po, may mga taga-Supreme Court na dating Supreme Court nagsabi, si Carpio, hindi na raw kayo na kailangan ng local court. Pero ano po sinasabi naman ni Ascuna, pareho po mga dating Supreme Court to. Ang problema, ang kinukot lang nila yung pabor sa kanila. Okay, ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, pag yung susundan natin, bakit nyo dadakipin si Bato de la Rosa ay yung sarili nating batas. Kinakailangan ng warrant of arrest ng local court. Yung sinasabi po natin 9851. Yung pong batas na ginawa nila Miriam Defensor Santiago na yung yan po yung crimes against humanity at iba pa na malalaking krimen. Nakalagay po diyan na kung yan po ang gagamitin ninyo para dakpin si Bato de la Rosa, kinakailangan po ng local court. Mayroon pong warrant of arrest ang local court. O sinasabi naman nila, ICC nga eh. ICC na nga nagbigay. Maski po, yun pong ICC, yung Rome Statute, yun din po nagsasabi na kinakailangan dumaan sa local court. Matindi po tayo kung sumunod eh. May sariling interpretasyon. Okay. Ang gusto po nilang sundin, yung warrant of arrest ng ICC ipatupad dito sa Pilipinas. Ano pong batas ng Pilipinas nagsasabi na kahit na-reject na natin yung ICC, alam niyo po, mga taga-ICC mismo, mga abogado mismo ng ICC na nagsasabi na mali ang ginagawa ng ICC sa atin. Ngayon po, ang nakakatakot po dyan, no, sa kanya-kanyang interpretasyon, ang nakakatakot po dyan, yung mga pro-ICC, yung mga naniniwala po na tayo ay sakop ng ICC, sinasabi po nila na marami pang dadakipin. Apektadong-apektado na po. Mukhang sinasadya na po nila na magkagulo sa Pilipinas eh.
Hindi ko po alam kung bakit. Okey na sa kanila na bagsak na ekonomiya, bilib na bilib ako sa galing ng media. Walang nagsasabi sa inyo bagsak na ekonomiya natin, walang nagsasabi sa inyo yung piso natin pinakamababa, yung utang natin ay pinakamalaki, wala tayong nakikitang proyekto. Okey lang sa inyo yan lahat media. Ang pinakamalaking kasalanan nagpaputok si Aplaska, pero hindi niyo po pinakikita na may binugbog po sila na miyembro ng OSAA. Video po, nakikita sa video. Bakit ayaw niyo ipakita rin yung other side? Pinapangatwiranan po nila na kaya naroon yung NBI, si John Vic po. Okey nung una si John Vic, eh. Siguro na-threaten siya dahil, pinalaganap po na puwede siyang palitan ni Trillanes. Hindi ko po maintindihan ang tapang ni John Vic Remulla. Bakit po biglang, nagbago po yung kanyang, sinasabi? Oh, na ano na sinabi ni John Vic? Kaya naroon ang NBI para protektahan yung mga ma ah, napakamamahal na mga treasure, mga paintings at iba pang mga treasure, art treasure na nariyan sa GSIS. Kailan pa po naging trabaho ng NBI? Alam niyo yung NBI napaka-specialized po niyan. Karamihan po, hindi ko po alam kung lahat, ang alam ko lahat ng agent ng NBI ay abogado. Gano'n po ka-specialize yang ano na yan, yang grupo na yan. Pagbabantayin mo lang, kaya na po ng security group yan. Ibig sabihin ngayon ngayon po ba may NBI po sa GSIS? Nakita ko po yan, yung mga painting na yan, Nariyan po yan sa meron pong, exhibit o anong tawag diyan sa ano na yan, gallery. Hindi, meron tawag diyan, eh. Naka-display po yan, yung mga painting ni Juan Luna. Meron dong painting ni Juan Luna, gan'to lang kalaki, napakamahal. Ibig po bang sabihin araw-araw may NBI diyan? NBI talaga nagbabantay? Minsan nga dayuhin natin, kaya lang wala na ako, hindi na pala ako, hindi po Espolarium po, hindi po Espolarium. Night in Paris yata yun. Yung Espolarium po sa National Museum. Okey, balik po tayo. Sa totoo lang po, napakalaking question, kaya ito, alam niyo, Supreme Court, magpasya na kayo, 'no, magpasya na kayo kung talaga bang, dapat ganyan ang patakbo. Direkta, ICC, warrant of arrest, huhuli na yung mga pulis natin kasi inutusan na sila, eh. Yung DOJ natin nagsabi na pugante na, si Bato. Nakakatakot po 'yan. Ang nakakatakot po diyan 'pag napunta na po sa ICC si Bato, hindi na po natin puwedeng bawiin. May iba na po silang batas dun. Okay, tignan niyo po, ito po mga pahayag ni Sherwin Gatchalian. Una natin dapat gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado at panagutin ang dapat managot dun sa nangyari. Parang ang laki ng krimen, parang yun ang pinakamalaking krimen ngayon, eh. Mas malaki pa po ba yan sa krimen ng ano, mas malaki pa po ba yan sa krimen na ang alam kong ginawa ni Aplaska nag-warning shot, eh. Sige, palagay na natin na hindi na warning shot yan dahil marami. Ang ginawa po ni Aplaska, itinaboy niya yung mga NBI na nasa loob ng Senado. Bakit po niya ginawa yun? Dahil siya po ay pinuno ng Office of Sergeant at Arms. Ano po ang tungkulin niya?
pangalagaan ng Senado, pangalagaan ng mga senador. Ano po kaya mangyari kung hinayaan niya pong pumasok? Ano po ang intention sa tingin niyo ng NBI? Wag na tayong magbulahan. Hindi po nila nililihim na balak po nilang hulihin si Bato. Ngayon kung tama po si John Vic na kaya nandun ang NBI para pangalagaan yung mga painting, dun po ba nagkaputukan sa mga painting ng GSIS? Ang pagkakaalam ko po sa Senado po nagkaputukan. Oh, 'di ba? Ibig niyo bang sabihin si Aplaska po pumasok dun sa gallery kung saan naroon yung mga kayamanan ng GSIS? Kasi sabi niyo nagbabantay lang sila nung yaman, ng GSIS, eh. Dun ba nagpaputok si Aplaska? Paubaya na po natin 'yan, tama, paubaya po natin 'yan sa mga nag-iimbestiga, pero wala na pong logic yung mga pinagsasabi, okey lang, total sasaluhin naman ng media, eh. 'Yan yung problema, nagsama-sama na po sila lahat, media, dilawan kakampi, para lang po hindi makabalik ang isang Sara Duterte sa puwesto. Eh, kahit na ano man gawin niyo kay Sara Duterte meron pang baste, eh. Hindi niyo naisip 'yun. Okey, una dapat gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado at panagutin ang dapat managot dun sa pangyari. Ilang araw pa lang, ibig niyo sabihin ang taas ng tingin sa Senado nung si Soto? Mababa po ang tingin namin sa Senado, bakit po? Hindi po kayo nag-iimbestiga hindi po kayo nag-iimbestiga sa flood control. Ano po ang flood control? Pinakamalaking pagnanakaw sa gobyerno. Oh, ito pa sinabi ni Sherwin Gatchalian, kung handa, handa talaga. Ako naniniwala ako talaga diyan. 'Pag talaga plinano yan sa'yo ng Diyos, dadating at dadating yan. Okey lang po sana kung ang sinasabi niya 'pag ako naging presidente ng Senado, aayusin ko yan, iimbestigahan ko yang mga magnanakaw sa flood control, mga magnanakaw sa lahat, hindi lang sa flood control, farm to market, at iba pang pagnanakaw. Wala kaming naririnig, eh. Panay handa ako, ibabangon ko ang dignidad. Talagang mga dilawan talaga ganyan magsalita, eh, 'no? Ibabangon ang dignidad, yung mga nasa laylayan, panay mga eto naman, ang napakapoging si Ronald Llamas. Inaasar si Robin, baka magalit ka na naman, 'pag sinabing pangit ka. Sabi po ni Ronald Llamas, "Sa mga pugante at iba pang tumatakas sa batas, puwede kayong makiangkas kay Robin, hindi niya kayo tatanggihan." Talaga? Talaga? Tsismis na naman 'yan, Llamas. Masyado alam mo, Llamas, masyado kang maraming sinasabi, tumakbo ka kaya. Kahit na anong posisyon, 'wag na senador, hindi ka naman mananalo, eh. Takbo ka lang, para lahat ng ingay mo maano, kahit na barangay captain lang takbuhan mo. Okey, eto pong si Robin Padilla ay si Bato po, hindi po siya tumatakbo o tumatakas sa batas. Tumatakas po siya sa mga kikidnap sa kanya papunta ng dahig. Okey lang naman kung dito, eh. Ano po, paulit-ulit tayo, eh. Ano po ang sinasabi namin at sinasabi ni Bato at sinasabi ng lahat ng mga maka-Duterte, magsampa kayo ng kaso dito sa Pilipinas para walang question. Ngayon 'pag naglabas po yung korte po rito sa Pilipinas
ng warrant of arrest at tumakbo si Bato, yun po tsaka niyo siya puwedeng tawagin na tumataka sa batas. Diskarte na ni Bato yun. Eh, si Lacson nga, ganyan din ang ginawa, legitimate po yun, korte sa Pilipinas. Ipinagpipilitan niyo kilalanin ni Bato yung korte ng ibang bansa. Hindi naman po tayo miyembro na ng ICC. Maski mga ICC, maski sila Donald Trump, Xi Jinping at saka si Putin, hindi kinikilala yung ICC na yan. Eto po yung mga malalaking bansa, hindi kumikilala sa ICC dahil hindi sila miyembro. Ang sabi pa nga ni Trump, napakatindi naman itong ICC na 'to. Feeling ng ICC, ah, may jurisdiction siya sa buong mundo kahit hindi ka miyembro. O katulad nito sa'tin, hindi na tayo miyembro, ang tingin pa nila may jurisdiction. Ngayon ah, kino-question ba, halimbawa po pinadaan nila yan sa local court, makakatanggi ba si Bato? Tsaka niyo sabihin na senador pa naman si Bato. Tsaka niyo sabihin na dati pa naman siyang chief PNP tapos tumataka siya sa batas. Valid na yun kasi bat batas ng Pilipinas, eh. Eh, kung batas po ng ibang bansa, bakit po hindi tatakasan ni Bato? Alam niyo po, si Bato ngayon, tingin ninyo tumataka sa batas, pero alam po ninyo na si Bato 'pag natigok po diyan sa paghahunting niyo, bayani po 'yan. Pasensya na kayo, umiinom ako ng buko kasi sobrang init. Eto na ang ganda maganda sa pakiramdam, eh. Pero nakadalawang kape na ako. Llamas, yung sinasabi mo na, pinahihiwatig niyo na tumataka sa batas si Bato. Kaninong batas? Sa ICC? Nakita niyo po ba yung ginawa? Lagi niyo sinasabi, shoutout kay Placido Pilosopo, ayan. Lagi ninyo sinasabi na pugante wala naman ako challenge ko po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga maiingay na dapat makulong si Bato. Eto lang po ang challenge ko, ako makikisama pa sa inyo. Magsampa kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Tapos 'pag hindi po hinarap ni Bato, hindi po ako kikibo. Atakihin niyo si Bato, hindi ko ipagtatanggol kasi korte na ng Pilipinas 'yan, eh. Korte ng dayuhan 'yun, 'di naman tayo member ng ICC. Pinagpipilitan ninyo na kilalanin yung ICC. Tapos na po tayo sa ICC, hindi po tayo miyembro ng ICC. Paulit-ulit tayo. Ito po, ayon po rito sa 24 Oras at sa Inquirer, Senator Bato de la Rosa itinuturing ng NBI na armed and dangerous. Yan. Ayon po sa Inquirer, under existing protocols as the National Bureau of Investigation tries to locate the senator to serve the arrest warrant issued by International Criminal Court. Yan, siya raw po ay armed and presumed to be armed and dangerous. This was matibag sa response when asked if the agency already considers De La Rosa as armed and dangerous. Okay. Ako, hindi po ako sanay sa protocol, hindi naman ako naging pulis, eh. Ang ibig po bang sabihin 'pag tinuring ninyong armed and dangerous si Bato de la Rosa talagang, ang pagdakip po sa kanya, nanlaban, gano'n po ba?
Gagamitin niyo po ba sa kanya yung salitang nanlaban? Hindi ba yan yung ayaw ninyo? Simple lang naman po, pati po si Bato de la Rosa, pati po lahat ng kakampi ni Bato. Wala naman pong sinasabi na tumakas sa batas. Batas ng Pilipinas lang po. Magsampa, ba't ba po ba ayaw ninyo magsampa? O ako hulaan ko kung bakit ayaw ninyo. Kung ayaw po ninyo magsampa dito kasi po legal ang ginawa ni Bato. Bilang PNP chief, sumunod po siya sa atas ng nakakataas sa kanya, presidente ng Pilipinas. Sinunod ni Bato. Ano ang utos ng presidente ng Pilipinas? Mag-conduct tayo ng war on drugs. Taliwas po sa mga binabanggit ninyo. Sana alam to ng international community. Mayroon po kami ritong 120 million na Pilipino. Okay. Ang sumuko po sa Tokhan, milyon. Milyon po ang kinatok. Kasi alam po, sa totoo lang, nakausap ko yung barangay captain, isang barangay captain, kasagsagan ng Tokhang. Kabado sila kasi kilala nila lahat. Ang mga barangay captain, kilala nila mga adik sa lugar nila. Kilala nila mga pusher, yung mga small time ha. Sila nakalantad eh. Kasama sila. Kaya alam niyo po, totoo. Totoo po yung war on drugs. Hindi po yan kunwa-kunwari yan na nakakahuli ng sangkatutak na lumalangoy na droga, nakalutang sa dagat. Lumalangoy lang sila tapos huhulihin sila ng mga pulis. Walang tao, wala lahat. Yung totoo pong war on drugs, Tokhang. Eto si Tabingi, mali yung pag-intindi mo, Tabingi, congressman ka pa naman. Ang ibig sabihin ng Tokhang, kakatukin mo para ayain mo magbago. Napakaganda pong proyekto, di po ba? Masama ba yun? Ginawa ni Bato, sumunod doon? Kung totoo po na putok ng putok, baril lang ng baril, yung gustong ipaliwanag ni Maria Ressa, si Maria Ressa pakanan yan. Gusto niya sabihin na parang war zone daw ang Pilipinas eh. War zone, 120 million po ang tao sa Pilipinas. O palagay ng 100 million. Ilang porsyento po ang namatay sa war on drugs? Hindi po ganyan ng para mapunta kayo sa international community. Million po. If you are listening, international community, international human rights, we have millions who surrendered in Tokhang. Only 1,000 supposedly killed in war on drugs. Pero hindi po exclusive to na gobyerno yung kumitil diyan sa mga yan. Tumahimik po ang bansa namin dahil diyan sa war on drugs na yan. At dahil matagumpay ang war on drugs, kinasuhan yung presidente namin, kinasuhan tong kanyang PNP chief. Palibhasa dun sa lugar nila sa Netherlands. Alam niyo po ba dinadayo yang Amsterdam? Yan pong, hindi ko alam kung yan yung capital ng Netherlands. Dinadayo po yan. Ang tourist po diyan, attraction diyan sa Amsterdam. Ang pinaka-tourist attraction nila, droga. Papaano ang magpapasya? Yan po yung sinasabi natin, pagkakaiba ng kultura. Iba yung kultura dun eh. Attraction nila, droga. May mga restaurant, makaka-order ka ng droga. Imaginein po ninyo, tapos sila magpapasya. Sila magpapasya ng war on drugs na ginawa dito sa Pilipinas. Kaya negative kagad yung war on drugs sa kanila. Ang tingin nila ito ay
against humanity. Kasi sa kanila, tourist attraction nga nila yung droga, eh. Hindi nila nakikita na masama ang droga. In fact, hay naku. Kaya po dapat litisin dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, alam po na yung war on drugs ay legal. Legal na utos po yan. Kawawa po, eh, may susunod pa raw si Bongo, si Albayalde at iba pa. Eh, putya kung ganyan lang kadali manghuli ng mga tao papunta ng ICC, kasuhan na lang nila lahat ng mga puwede nilang makalaban sa pulitika. Iugnay lang nila sa droga, iugnay lang nila sa war on drugs na yan. Kawawa po tayo riyan. Kawawa po ang mamamayang Pilipino sa pinaggagawa ng mga yan. Hindi po ba? Ating eto po, sabi ni Ping Lacson, "Magaan sa pakiramdam na natanggal na ako sa tungkulin bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee." Eh, sinagot po yan ni Kiko Barsaga, buti na lang 8 buwan kang walang ginawa diyan, eh." Hindi ko po alam kung bakit po parang bigat na bigat si Lacson sa Blue Ribbon 'no? Ayan yung sinasabi natin na naghangad kayo ng mga hindi bagay sa inyo. Tignan niyo si Tito Soto, hindi po porket kayo na pinakamatandang dalawa sa Senado ngayon, balik alam niyo nakakaawa po kayo. Makikilala kayo, matatanim sa utak ng mga Pilipino, yan yung dalawang tumanda na sa Senado na walang pinagkatandaan. Mabuti daw na na-relieve na siya bilang, Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Dapat nga noon pa, eh, nung nag-resign ka dapat nga hindi mo na tinanggap ulit, eh. Panay delay-delay lang akala niyo naman alam niyo yung flood control, unlike nung mga ibang mga problema, nasanay na kayo, eh. Nagkakaroon ng problema dito po etong under ng BBM administration wala po nalutas na problema ang Pilipinas. Natatabunan lang na mas malaking problema. Wala naman talaga, eh. Nalutas na ba yung mga sabongero na nag-dive pa ng mga buto? Nalutas ba yung mga scatter? Kusa na lang nanawa na sa kababalita. May iyakan pa kayo, 'di ba? Sinabi niyo, "Uy, may namatay pa." Nalutas ba yung mga sa sibuyas, sa bigas? Meron ba kayong malalaking infrastructure project? Kay Tatay Digong napakalalaki. Ang lalaking mga tulay, mga airport, highways, skyways, LRT, ang dami pong proyekto. Eto po, Kamuning, footbridge ng Kamuning ang pinakamalaking proyekto. O katulad niyan 'no, sabi nila NBI says several individuals may soon face arrest warrants from ICC. Alam niyo pakiusap lang namin, Supreme Court, magpasya na po kayo. Sabihin niyo lang kung hindi niyo mapagpapasyahan,
kung legal pa ba na nakikipagtulungan tayo. Yung proseso lang po, hindi yung 'pag labas sa warrant do, tayo lang po ang tanging bansang ganyan, eh. Hindi miyembro pero 'pag naglabas ng warrant of arrest, mga tauhan pa natin, daig pa natin yung miyembro, eh. Alam niyo po ba yung miyembro? 'Pag member ka ng ICC, titignan muna ng ICC, last resort sila. Ano yung ibig sabihin ng last resort? 'Pag walang umiiral 'Pag walang umiiral na court system sa bansa niyo dahil diktador, talagang, halos walang umiiral na korte. Dito po sa Pilipinas, ang sigla-sigla ng korte natin, yung mga nagsasabi po, nagrereklamo pa nga yan, eh. Ilang beses ba nagsampa ng reklamo yan sila De Lima, et cetera. Ayan, may sinampa na naman reklamo yan sila kung sino-sino nagrereklamo sa korte natin. Umiiral po yung korte natin. Alam nyo kayo, Supreme Court, kung okay lang sa inyo binabastos kayo, hindi pinadadaan sa local court? O ito po sinabi ni Justice Marvick Leonen, "Do you trust the foreigners to rule on crimes more than the Supreme Court and our lower courts?" Yan ang tanong niya. Kayo bang mga Pilipino, mas pagtitiwalaan ba natin yung foreigners na sila po yung magpasya sa mga krimen na naganap sa Pilipinas kaysa sa ating mga Pilipino? Okay. Eto po sabi ni Lacson, aminin man natin o hindi, talagang mababang-mababa ang persepsyon ng ating mga kababayan sa Senado ngayon. Ang mga nagsasalita na ngayon, yung mga dating hindi kumikibo. Pero ngayon talagang napipilitan sila dahil yung silakbo ng kanilang damdamin, gusto nilang ilabas sa pamamagitan ng kanilang panulat o kaya pagsasalita para mapahayag ang kanilang damdamin tungkol sa Senado sa ngayon. Alam niyo po, mawalang galang na po mga pinakamatatandang senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Opo, mas matanda na sila sa mga matatandang senador. Dapat nagreretiro na kayo, eh. Ilang araw pa lang si Senator Cayetano bilang Senate President. Ang baba na ng tingin sa Senado. Sino mababa tumingin? Kayo. Mga senador, hinahamak ninyo. Alam niyo ba tingin ng mga tao? Nasa House of Representatives, yung mga utak ng magnanakaw sa flood control. Binanggit na ng ombudsman, si dating Speaker Martin Romualdez at saka itong si Saldico at marami pang congressman. Utak sila. Sinasabi ng ombudsman, utak sila ng pagnanakaw. Tapos mababa ang tingin sa Senado ng tao. Talaga? Mababa ang tingin ng Senado nung panahon nyo. Pero ng panahon ngayon, nung panahon ngayon, ngayon pa lang po bumabangon yung tingin. Nagkaroon ng pag-asa kami na may mangyayari sa Senado ngayon. Wala kayong nagawa nung panahon ninyo. Oh, nag-live and delete na ako. Ping Ichinika na tuluyan na siyang umalis sa Senate group chat matapos ang leadership change. O kita nyo? Pwede namang maging matanda, eh. Huwag lang ganyang kapikon. Nag-live siya sa ano nila, group chat. Sana wag lang sa group chat. Sana sa Senado na kayo mag-live. O eto naman po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Hoy, mahiya ka naman, sabi niya kay Bato. Dating chief ng PNP, yun tumatakbo sa batas, hindi ba siya nahihiya? Sabi po ni Bato, ako na nagsilbi ng tapat sa ating bansa, sa ating lipunan, ibibigay ko sa iyo
ibibigay niyo na lang ako dun sa ICC, correct. Wala pong issue ng pagnanakaw yan. Alam niyo po, kung ang taas po ng tungkulin ni Bato, Chief PNP. Alam niyo kung bakit bilib sa kanya mga tao? Hindi niyo siya kinasuhan ng pagnanakaw. Ibig sabihin, lahat ng kinakaso niya sa kanya ngayon, hindi niya ikinayaman. Kaya nakakabilib si Tatay Digong tsaka si Bato. Bakit? Wala silang issue ng pagnanakaw. Ibig sabihin, kayo man ay, hindi pabor man kayo o hindi pabor sa war on drugs. Pero isa lang po ang matitiyak namin, hindi nila ikinayaman yung pagko-conduct ng war on drugs. Kung hindi mo ikinayaman ang trabaho mo, tapos ang dumami sa'yo kaaway, hindi pera. Isa lang po tiyak diyan, naglingkod ka ng tapat. Kasi kung hindi ka po tapat na naglingkod, gusto niyong palabasin na kriminal sila. Kriminal pala, sana ikinayaman na lang nila yung ginawa nilang krimen, 'di ba? Dun po ako bilib, 'pag mga taga-gobyerno hindi sila yumaman dun sa kanilang ginagawa, nakakabilib. Bakit? Kahit na tinuturing silang kriminal, ano naman nahita nila? Imagine ninyo, ngayon ang nahita po nila, tama po yun, naglingkod ng tapat si Bato. Wala, hindi niya ikinayaman yung ibinibintang niyong krimen. Sa inyo nga may mga krimen na ikinayaman, eh. May ibinibintang, 'di ba? Napagbibintangan kayo. Ang kagandahan po kay Bato, pinagbibintangan niyo siya ng krimen pero hindi niyo siya pinagbibintangan na ikinayaman niya yung krimen na ginawa niya. Ibig sabihin, tapat siya sa tungkulin niya kasi hindi niya ikinayaman, eh. Ang una pong gagawin ng hindi tapat sa tungkulin, magpayaman. Ano 'yan, trip-trip lang nila? Katay-katay lang tayo, tiks, 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 tiks. Tirahin na natin 'yan, tiks, tiks, tiks. War freak lang ako, tiks, tiks, tiks. War freak na pala sila, eh. Katay-katay lang, hindi hindi pa sila yumaman. Kaya hindi ako naniniwala sa inyo na may kasalanan si Bato. Alam niyo kung bakit? Hindi niya ikinayaman yung ginawa niya, eh. Hindi ba nakakabilib yun? Ano po ang nahita ni Bato sa paglilingkod niya? Kaso, kaaway, kalaban, binubuweltahan sila ngayon. Yan ang nahita nila. Ang dali lang po 'no, kung nagpayaman lang si Bato at saka si Tatay Digong, baka wala po silang problema ngayon. Dahil kung nagpayaman po sila, tiyak tatakbo si VP Sara dahil sasaluhin niya, magnanakaw din si VP Sara. Baka si VP Sara presidente natin, kaso hindi, eh. Nilabanan nila yung pinakamabibigat na kalaban, si Tatay Digong, hindi lang po 'tong droga, si Tatay Digong pati yung mga oligarko, kaya ito ang inaanin nila. Kung hindi mo kinayaman yung krimen na binibintang sa'yo, malamang tapat kang nagserbisyo. Ngayon fugitive siya, yumaman ba siya? Alam niyo ba problema ng pamilya niya? 'Pag nakulong po si Bato dun sa dahig, hindi na namin makikita. Wala po silang pamasahe papunta ro'n, nakakaawa. Pero yung mga bagong congressman pa lang, bagong bagong, pa lang sa gobyerno, Kiko at Ping, kapwa bet maging SP si Win. O tignan niyo, talagang pinalalaganap po nila, eh, na ang karapat-dapat na maging, Senate President si Win Gatchalian. Bugbog na po kami, magaling si Win, anong kinagaling niyan? Ano bang nahita natin diyan sa mga 'yan? Malulutas ba niya yung mga magnanakaw? Wala, eh. Si sila Marcoleta lang po makakalutas niyan.
Hindi rin po mag-iimbestiga 'yan. Gordon, sa usapin ng integridad, Kamara tumaas, Senado lumagapak. Bet may survey ka ba sarili? Mahirap sa mga 'to, eh, akala mo survey na sila, eh. Wala ng pinagbabatayan na ayon sa survey ng gano'n. Mag-quote naman kayo ng survey na sinasabi niyo mababa na tingin sa Senado. Dahil ngayon lang po namin nakikita na may pag-asa yung Pilipinas sa present leadership ng Senado. Oh, eto banat na naman 'tong tsismosong alam niyo kayong mga tsismosong mga artista, diyan na lang kayo sa pag-aartista. Eto po ang tsismosong artista, si Enchong D. Pasaring ni Enchong, nakakahiya naman sa sambayanang Pilipino. May nangumusta na ba sa'tin? Tindi 'no? Alam mo Enchong D, okey na yang pogi ka, okey na yang magaling kayong umarte, wag na kayong umalo sa pulitika. Mga lintik kayo, ang pinagtatanggol niyo naman, yan yung dahilan kung bakit dapat kumustahin ang Pilipinas. Yung pinagtatanggol mo, Enchong D, yan ang dahilan kung bakit tayo lugmok, hindi yung dahil sa 4 na araw o 1 linggo na nagkaroon ng kudeta. Hindi yan ang dahilan ng pagkalugmok ng Pilipinas. Yung pinagtatanggol mo, tsismosong Enchong D. Na kayo, wala kayong ano, dinadamay niyo pa yung mga fans club niyo. Di ko alam kung sikat yan o hindi. Lagi ko naririnig yan eh. Dito. Dito ka lang ba sumisikat? Wala naman ako alam na pelikula yung tao na yan. Nakikialam kayo na nakikialam dito. Pagbutihin niyo yung pagiging artista niyo. Saan ba lumalabas yang Enchong din yan? Dito ko lang nakikita sa politika yan eh. Tsismoso ka masyado. Di ka naman reporter. Daig niyo pa yung ano eh. Sa mga reporter, ilan lang nakikialam. Yun lang si, ano ang pangalan nun, mahilig rin makialam. Di ko nga alam kung may pelikula yan. Eto po, ang sinabi ni Attorney Harry Roque, eto na po ang ating huling pagre-react-an. Uy, 1,400 po tayo. 586 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Yan, makakatulong po ng malaki yan. Napansin niyo ba 1,000 likers tayo lagi? O, malaki po na itutulong sa channel natin yan. Sabi po ni Attorney Harry Roque, uubusin na ang kakampi ni BP sa Senado. Bato, Bongo, Chis, Joel, Jinggoy, now Marcoleta. Lahat kinakasuhan. Ubusin na raw ang mga kakampi. Eto pa yan ha, 'di ba kaso sila ng kaso, tapos palalabasin nila, palalabasin po ng mga media. Anong klaseng ano yan, Senate majority yan, panay kayo kaso. Ngayon lang kami nakakita ng mga senador na ang daming kaso, 'di ba? Parang kasalanan nila eh. Hindi lang kinakasuhan yung mga nakakatanggap ng maleta. Sino yung mga sinabing nakatanggap ng maleta? Si Tito Soto. Kakasuhan mo ba yun? Huwag kayong mag-alala, baka magkakaso kayo pagka iba na presidente. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.